Sa isang kakaibang mundo, bawal ang pagiging walang kapareha. Lahat ng walang karelasyon ay inaaresto at dinadala sa isang hotel, kung saan bibigyan lamang sila ng 45 araw upang makahanap ng mapapangasawa. Kapag sila'y nabigo, gagawin silang hayop ng kanilang sariling pagpili. Sa paniniwala ng lipunang ito, kung pumalya ka sa pag-ibig bilang tao, may ikalawang pagkakataon ka para matagpuan ito muli, bilang isang hayop. Si David ay bagong iniwang mag-isa ng kanyang asawa, kaya't dinala siya sa naturang hotel. Dumating siya kasama ang kanyang kapatid, na dating tao ngunit nabigo ring makahanap ng kapareha, ngayon ay aso na. Pinili ni David ang maging isang lobster kung sakaling mabigo siya, dahil ang mga lobster ay nabubuhay ng mahigit 100 taon, nananatiling fertile, at nakatira sa dagat. Mahilig si David sa tubig, mahusay siyang lumangoy at mag-ski sa tubig mula pa noong kabataan niya. Sa hotel, malamig at walang damdamin ang buhay. Pinapupunta ang mga bisita sa mga seminar at pinapahuli sa gubat ang tinatawag na mga loners, mga taong ayaw sumunod sa batas ng lungsod. Bawat mahuli at mapatay na loner ay katumbas ng dagdag na 1 araw sa pananatili mo sa hotel. Mahigpit ang mga patakaran, bawal ang masturbation. Kapag nahuli, parusa ay mabangis at malupit, gaya ng nangyari sa kaibigan ni David na si Robert, na ipinuwesto ang kamay sa toaster bilang kaparusahan. Pinahihintulutan lamang ng hotel ang pagkakaroon ng magkapareha kung may tinatawag na compatibility, kahit peke at kahit nagsisinungaling. Tulad ng isang lalaking nagpanggap na may biglaang nosebleed para magustuhan siya ng babaeng totoong may ganoong kondisyon. Pinupukpok niya ang sarili sa mesa, sahig, o pader para lang magdugo ang ilong. Para sa kanya, mas mabuti na magpanggap kaysa maging hayop at malamang nakainin ng mas malalaking hayop. Nalaman ni David ang ginagawang panlilan lang ng lalaking iyon, ngunit hindi ito pinaghinalaan ng babae, kaya agad silang naging mag-asawa. Kapag may kapareha na, minomonitor pa rin sila ng staff ng hotel. Mananatili ang mag-asawa sa double room ng 2 linggo, saka ililipat sa yacht para sa isa pang 2 linggo. Kapag nagkaroon sila ng alitan na hindi maresolba, bibigyan sila ng anak dahil naniniwala ang hotel na malulutas nito ang problema. Matapos nito, maaari na silang bumalik sa lungsod bilang ganap na mag-asawa. Mayroon ding mga bisita na, dahil sa takot at kawalan ng pag-asa, nagpapakamatay kapag malapit na ang kanilang deadline at wala pa ring natatagpo ang kapareha. Nang ilang araw na lamang ang natitira kay David, naging desperado siya. Nagpanggap siyang walang puso at walang damdamin para magustuhan siya ng isang kilalang malupit na babae. Sinubok siya ng babae, nagkunwari itong nabulunan at nawalan ng malay habang kumakain. Hindi kumibo si David, kaya't idineklara nitong sila ay magkatugma. Naging mag-asawa sila at dinala sa double room. Ngunit nagsimulang maghinala ang babae na peke lang ang lahat. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni David, sinipa ng babae hanggang mamatay ang aso niyang kapatid. Nang makita ito ni David sa banyo, hindi na niya napigilan ang luha. Alam ng babae na nahuli niya si David. Balak niyang isumbong sila sa hotel manager, at ang magiging parusa kay David ay gawing hayop na hindi niya gusto. Habang papunta sa opisina ng manager, biglang sinuntok ni David ang babae at tumakbo. Tinulungan siya ng isang mahabaging maid, at natulungan niyang patulugin ang babae gamit ang pampatulog. Inakay niya ito sa transformation room para gawing hayop. Pinatulog din niya ang maid upang hindi siya masangkot sa pagkakasangkot kay David. Mula rito, tumakas siya papuntang gubat. Sa gubat, nakatagpo siya ng mga loners, mga taong tumanggi sa mga patakaran ng lungsod. Ngunit mayroon din silang sariling mahigpit na batas, bawal ang anumang romantikong relasyon. Kung mahuli kang umiibig, may kaparusahan. Pinapahukay din nila ang sarili nilang libingan ng maaga, upang kapag namatay, wala nang abala sa iba. Sa isang pangangaso ng mga taga-hotel, nakasalubong ni David si Robert. Nagpanggap siyang kaibigan para hindi siya barilin, ngunit hindi ito kumbinsido. Isang babae ang tumulong kay David upang patulugin si Robert, at pinakiusapan siyang huwag itong ipagsabi kanino man. Kalaunan, nalaman ni David na ang tumulong pala ay isang babaeng malabo rin ang paningin, tulad niya. When did you become short-sighted? When I was 16. You? When I was 12. What was the make of your first pair of glasses? I don't remember. Do you have astigmatism too? Yes.
Dito unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Naging lihim ang kanilang pagmamahalan. We've developed a code so that we can communicate with each other, even in front of the others, without them knowing what we are saying. We had to be very careful in the beginning not to mix up. The code grew and grew as time went by, and within a few weeks, we could talk about almost anything without even opening our mouths. Nagseselo si David tuwing may ibang nagbibigay ng kuneho sa babae, dahil paborito niya ito at nais ni David na siya lamang ang nagbibigay. Plano nilang magtanan sa panahon ng isang pangangaso, upang magmukhang nahuli sila at walang makahalata. Ngunit nabisto sila ng leader ng mga loner, isang babaeng walang puso. Sa tulong ng kakilalang doktor, kunwari ooperahan ang babae upang ayusin ang paningin nito, ngunit ang tunay na layunin ay bulagin siya, upang sirain ang ugnayan nila ni David. Inamin ng babae kay David na bulag na siya, at sinabi kung sino ang may kagagawan. Nag-alab ang galit ni David. Habang nakikinig ng musika ang leader, binugbog niya ito hanggang mawalan ng malay, itinali, at inilagay sa hukay na siya mismo ang naghukay. Doon, ipinakain ni David ang leader sa mga aso. Malaya na si David at ang babae. Tumungo sila sa lungsod, at huminto sa isang diner. Habang naghihintay ang babae sa mesa, pumasok si David sa banyo, may dalang kutsilyo, balak bulagin ang sarili upang maging tunay na magkatugma sila. Hindi natin nakita kung ano ang nangyari. Ang huling tagpo, naghihintay ang babae, mag-isa, habang dahan-daang nagdidilim ang eksena hanggang tuluyang maglaho.